So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, maraming netizen ang nakapansin dito nga po sa ginagawa ni Ipe, ni Philip Salvador. Kasi alam nyo naman na itong si Philip, di ba, may history sa pagiging womanizer. Ngayon nga po, sa pagkahuli ni former President Duterte, syempre wala na dito si Digong. Si Digong nandoon na sa The Hague, nakakulong, nakadetain. Ito namang si Ma'am Hanilet, malaya, di ba? So maraming mga netizen, mga minamahal, ang nakapuna na parang dumidiskarte daw po itong si Philip Salvador dito kay Ma'am Hanilet. Ako'y nagtatanong lamang ha, totoo ba yun, Epe, na dumidiskarte ka kay Ma'am Hanilet? Uy, wag ka namang ganyan, Epe. Wag mo namang, wag ganyan. Pangit yung ganyang klaseng ugali. Kasi may nag-send sa akin ng picture, mga minamahal. At mayroong pagpapaliwanag doon na, Mima, napansin mo ba yung ginawa ni, ni Philip Salvador? Na niyayakap niya si Lorraine Badoy? Tapos, hinahawakan niya si Ma'am Hanilet. At yung ibang pics, hindi nyo na makikita na si Ipe kasama si Go, si Ipe kasama si ganito, ganyan. Wala. Puro babae. Yung kino-comfort ngayon ni Philip Salvador. Ano ba naman yan, Ipe? Pati ba naman sa pagkakataong to, ikaw ay inaakusahan na ng bababae pa din? Diyos ko, hindi pa balo. Si Ma'am Hanilet, uulitin ko. Ipe, kung totoo man yung mga ini-issue sa'yo na nakikita namin sa TikTok, hindi pa balo. Si Ma'am Hanilet, nakulong lang yung kanyang asawa. Huwag mo namang, ito kung totoo man to na dumidiskarte huwag mo namang sulutin. Kasi tingnan nyo tong picture, mga minamahal Kanina pa nga yan dyan nakalagay, Kita nyo yan? Ayan po, Oy, pero nakakapagtaka, kasi nag-viral yung post ng saang page ba yun, bakit daw mas hagulhol pa yung iyak ni Ma'am Lorraine Badoy kaysa dito kay Ma'am Hanilet. Tingnan nyo, niyakap ni Ipe si Badoy. Nakakaloka doon kami naman. Ay, nako. By the way, ito, nagsalita si Chris Aquino. Hindi sa pagiging pambababae ni ni Ipe Salvador, Hindi dahil kay Ma'am Hanilet, hindi dahil kay Lorraine Badoy. Nagsalita itong si Chris Aquino dahil nga po sa ginawang katarantaduhan na naman ni Ipe. Biruin mo, ginawa ba naman niyang katatawanan si Ma'am Chris Aquino at yung kanyang pambababae? Pati yung kanyang anak, winawalang hiya niya sa isang campaign rally. Yan yung mapapala ninyo kapag bumoto kayo ng artista, walang utak. Diba? Ano yung ginagawa? Pagpapatawa na lang, comedy na lang yung kayang i-offer sa inyo. Imbis na pagsilbihan yung mamamayang Pilipino. Ay, Diyos ko, nakakahiya. Alright. So, ngayon, panoodin natin tong video ni, ni Ma'am Chris Aquino. 7 minutes to, mga minamahal. Gusto ko lang pong i-introduce to ito si Ipe. Si Ipe po ay adopted father ng Davao City. Alam niyo po bakit adopted father? Kasi po, nag-iwan siya ng 4 na anak sa Davao. Hindi mo totoo yan. Naniwala naman kayo. Nanabayan po kayo, huwag kayo maniwala. Naloko mo nga si Chris Aquino! Birthday niya ngayon! Birthday na ngayon. At saka hindi ko siya niloko kahit kailan, minahal ko siya. Oo naman. Ano ka? Oo. Kung hindi mo niloko, whistle ka na? Ang bilira ka naman, whistle lang, piniliratan mo ka sarili ko. Sige? Kantahan mo na lang sila. Sinungaling kaya? Gusto niyo ba kumanta ako? Mga kababayan ko, sa kaisang pelikula ni Chris Aquino, kung saan niya nakilala. Tama. Yung nandito ako. Tama. Saan niya nabighani. Hindi naman. At saan niya naloko si Chris Aquino. Hindi mo niloko si Chris. Hindi mo niloko, kantahan mo. Okay, so that was
February 14, obviously on my birthday. Speaking is political combat. Ocho Derecho Senatorial Bet. I'm sorry, I apologize. Let's move on kasi today, as we speak, there was a rally in Manila. I think this was, tama ba kung San Andres? Yes. And it was again addressed. Can I play that? Sandali lang. Alam niyo, sa kanya po nag-umpisa yung family planning. Uy! Anak ng anak to eh. Ano ka ba? 4 sa Davao pa lang yun. Sa buong Pilipinas, 35 po. Uy! Hindi po totoo yan! Meron sana akong sasabihin, kaya lang may mga media eh. May mga media. Pwede, ulitin ko yung script ko. Yung script natin, Okay, tuloy lang natin. ulitin na natin. Alam niyo po, Ma'am Chris Aquino, paumanhin. Paumanhin po. Kasi ganito, makinig muna kayo. Kami naman ni Epe, alam nyo, alam ko sawa-sawa na po kayo sa politika. Yung puro pangako, ano yan, puro promises po. Gusto lang po namin kayong pasayahin. Kaya may script kami ni Epe na pinapatawa namin kayo. Ngayon, kung meron po akong medyo nasaktan, ay sabi ko po manil po, script lang namin to, mapapatawa lang, intro joke lang namin to ni Epe. Kaya lang po, siguro, di na namin gagamitin yung joke na yon. At ang importante po, mapatawa namin kayo at mapangiti. Kasi puro politika na lang po ang naririnig ninyo. Para sa inyo. Can we turn this off? 11:34 p.m. last night po, Senator Bongo actually was man enough to call me and apologize. That call lasted 23 minutes. Magkaibigan po kami. I learned about this ongoing skit while I was in Japan. And Viber messages will prove to you na on February 17, nagpadala ako ng message sa kanya. I actually offered this, and I can quote it. I said, I can give you a surprise appearance. Pagkatapos ng line na niloko si Chris Aquino, sinabi ko, handa akong umakyat sa entablado at sabihin na sigurado ko si Bongo, hindi tayo lolokohin. You will ask me bakit ko ginawa yon? Dahil alam ko, habang pinagtatawanan ka, you have to be in on the joke. It's better na nandun ka at alam mo na you're in on the joke, that you're part of the joke, rather than being the joke. But you also know what I've been going through. I don't have to detail that it's been painful. And honestly, I was proud of myself. I did not cry on Friday. I did not even cry on Tuesday. Because I had sons who had to see na yung nanay nila hindi susuko. And ang coping mechanism was decluttering. Nabasa ko na pag everything in your life seems to be out of your control, maglilinis ka nung mga kaya mong linisin. So, malas lang. Nakalagay dun kasi na declutter even your gadgets. So, napanood ulit yung video. And it really hurt. The hurt there comes from being made a joke of. And I am not blaming Bongo. This is on you, Philip Salvador. Tatay ka ni George. Ang mali ko kasi is that I let you off easily. Pinuri pa kita. Kasi kinumpare kita sa tatay ni Bim. Dahil ang sinabi ko, buti ka pa, hindi mo kami kinulo. Ang hindi ko nabanggit sa mga tao, 16 years kang walang inabot kahit piso kay Josh. But obviously, sasabihin ng mga tao, hindi mo naman kailangan, Chris, mayaman ka. And that's true. May kaya ako. May nanay ako, may mga kapatid ako, kumikita ako. Pero, sana naisip mo, that line, niloko mo si Chris Aquino, what does that make of your son?
produkto siya ng panloloko. It was very hurtful kasi sinabihan ako ng mom eh, don't you realize, kay Philip Salvador, you are only a trophy. Uunahan ko na kayong lahat. I was 23 years old when the relationship started. How many times did I hear, nakaisa si Ipe, siyang nakauna kay Chris? Yes, totoo yun. I was a virgin and I got pregnant. And I left my family. I chose him. And I turned a blind eye. I turned a blind eye to the gambling. I turned a blind eye to the nights na hindi ma-explain kung bakit hindi umuuwi. Alam ko tapos na yung shooting. Sampal din sa mukha ko nung dinitalya ni Rosana Roses yung affair nila habang kami pang mag-asawa. But again, that's my fault. Sumama ako sa isang lalaki na hindi pa annulled. Oh, so yun po, mga minamahal. Sa tingin kaya ni Philip Salvador, nakaka-flex yung mga ganyang klaseng biro. Pwede kang magbiro, pero yung gagawin mong biro, yung dati mong nakarelasyon at meron kayong anak, tama bang gawain yun, Ipe? Tama bang gawain yun, Philip Salvador? Tapos ngayon, merong mga umuugong-ugong na issue. Allegedly, parang dumidiskarte ka daw kay Ma'am Hanilet dahil yung kanyang josawa ay nandoon sa ibang bansa. Pero sa akin, mga minamahal, hindi naman tayo masyadong intriga. Sa tingin ko, baka dinadamayan lang. Dinadamayan lang, mga minamahal, ni Ipe. Itong si Ma'am Hanilet kasi nagdurusa. Nadudurog ang heart. Baka naman dinadamayan lang. Diba, mga minamahal? Oh, walang masama doon. Yung pagyakap niya kay Lorraine Badoy, ano lang yon? A friend. O, diba? Mahilig kasi sa friendship. Yang si Ipe, bobo nga lang. Oo, mga minamahal. Baka malay nyo, ano lang yun eh. A friendship lang. Diba? Baka malay nyo, ano lang dalamhati lang ng pighati ng damdamin. Huwag nyo namang anuhan ng issue. Sama naman ninyo. Huwag kayong ganun guys, gumagawa ng intriga. Tapos ginawa nyo pang intriga na bakit mas hagulhul pa yung pag-iyak ni Lorraine kaysa dito kay Ma'am Hanilet. Hindi natin alam kung bakit konti lang yung tears ni Ma'am Hanilet kasi baka feeling ko nanunuot yung galit. Oo, nagagalit siya kasi kinulong yung kanyang mamamatay di umano na asawa. Baka nagagalit lang kaya hindi umiyak ng madami. Ito namang si Lorraine Badoy, well, kung si Garma nga pinatulan ni Digong kahit pangit eh. Diba mga minamahal? Baka malay nyo talagang malalim lang yung pagkakaibigan ni Lorraine, diba? Kesa dito kay baka malalim lang talaga. Oo, mga minamahal, yung pagkakaibigan ni Ma'am Lorraine Badoy at ni Kadigungan. Kayong may issue. Hoy, wag ganun, mga minamahal, Wag kayong may issue, bad yun. Diba? Hindi maganda yun. Ini-issue nyo si Ipe. Baka mamaya mag-grant yan dinidemolish nyo ako, sinisiraan nyo ako. Ganyan. Naku, mga minamahal, wag ganun Alright, so nagtatanong lang tayo. Pero yung punto dito, yung mensahe na ipinakita ni Chris Aquino. Diba? Kasi ba't mo naman ginawang katatawanan yung dati mong naging kasintahan, di ka na nga nagsustento for 16 years. Diba? So, paano niya ipipaglilingkuran ng taong bayan kung yung kanyang anak mismo hindi mapaglingkuran ng maayos? Diba? Tapos ginagawa pang biro si Chris sa harap ng napakadaming tao. Baboy talaga bastos. Parehas ni Robin Padilla. Paano naman kami mga lalaking in-hit? In-hit mo yung mukha mo. Baka naman si Ipe, in-hit din. Sa pagtulong, sa pagyakap. In-hit na in-hit siya. Kaya niyayakap niya si Lorraine. Huwag kayong may issue, baka mamaya. Mga tarantado talaga itong mga viewers natin, baka naman in-hit lang, tama ka, Diba tama yan, baka in-hit lang. Huwag niya namang lagyan ng mali siya.
Diba? Oh, yun lang mga minamahal. It's me again. Alicia nyo, pengi lang ako ng comments, likes, and share. Alright? Yun po. Ingat mga kababayan.